Magkano ang nagiging budget na ng Congress? From the proposed budget of 16.35 billion pesos for the House of Representatives, it grew to 33.67 billion pesos when it was passed into law. The Senate's Diba? From 16 billion mga kababayan, naging 33 na po. Minority Leader Paulo Ortega called the petition a calculated political gambit that exposes their intent to destabilize the administration of President Ferdinand Marcos Jr. He said the petition seeks to undo the decision of Congress to cut 1.3 billion pesos from the office of the Vice President. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunon PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo sa ating panibagong reaction video sa mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan. At ito, nag-file na ng mga complaint or petition itong si Congressman Ungab mga kababayan at si Attorney Vic Rodriguez doon sa Supreme Court patungkol dito sa issue ng Bicameral Committee meeting report mga kababayan. At sino kayang tinarget nila ito? Kasi nga mga kababayan, until now, itong mga taong to wala pa ring klarong sagot. Yung iba hindi nagpapa-interview, hindi sumasagot sa mga katanungan ng mga katauhan. Mga sambihan ng Pilipino mga kababayan. No? Yung iba anong tawag doon kung tama ako, passive aggressive lang mga kababayan eh. Alam mo 'yun? Alam niyo 'yun? Yung correct me if I'm wrong mga kababayan, comment kayo diyan. Yung kung tama ba itong tawag natin dito na passive aggressive niya. Yung may ginagawang katarantaduhan yet parang wala lang sa kanila. Kahit pinupuna na o hindi lang umimik, parang wala lang, hindi ka lang papansinin. 'Di ba? Yung mga tao nagrereklamo na sila parang wala lang. 'Di ba? Yung parang yung ganun. Again, correct me if I'm wrong. Passive aggressive tawag natin doon mga kababayan. Okay? Kung tama na remember ko sa description na 'yan ha. Okay, eto. Pakinggan mo natin again. Tingnan natin kung ano yung mga points ng reklamo na ipinasa ni Congressman Ungab at Vic Rodriguez mga kababayan doon sa Supreme Court patungkol dyan sa budget na yan. At naku mga kababayan, until now mga kababayan, kahit may ebidensya na mayroon talagang blanco sa Bicameral Committee meeting mga kababayan, naku, may isang kongresista na until now mga kababayan, eto, pinoprotektahan pa rin itong mga kasamahan nilang gumagawa ng kabulastugan mga kababayan. At until now si Sara Duterte pa rin ang ginagawang anong tawag nito? Kalusot mga kababayan, no? Naku, kahit ang dami nang nagrereklamo, kahit yung kasamahan nilang Makabayan Black mga kababayan, nagrereklamo na. Yet itong isang kongresista na to, si Vice President Sara Duterte pa rin ang ginawang rason, ang ginawang lusot mga kababayan sa pagtakip niya dito sa mga kabalastugang ginagawa ng mga kasamahan niya. Eto, tignan natin itong balita from ANC mga kababayan. Eto. Speed up lang natin mga kababayan kasi medyo mahaba ito. Hindi talaga mahaba. Eto. Davao 3rd District Representative Isidro Ungab and former Executive Secretary Vic Rodriguez questioned before the Supreme Court the legality of the 2025 General Appropriations Act. They filed a petition for certiorari and prohibition before the High Court on Monday. The two petitioners are known allies of former President Rodrigo Duterte, who himself raised questions over this year's spending plan. Known allies ngayon. Pero dati, tingnan niyo si Vic Rodriguez mga kababayan. May Marcos naman yan, di ba? Lumipat yan dito kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi alam niya na ang daming ginagawang kabulastugan dyan sa administrasyon ni Marcos. Kaya lumipat yan. Hindi na niya makaya
Ako honestly mga kababayan, handa akong sumuporta dito kay Vic Rodriguez kasi may panindigan itong tao na 'to. Oh, ito tumatakbong senator, number 1 'to sa listo, mga kababayan. Oh, akalain niyo 'yan? Again, isa sa mga rason na umalis yan kasi ang dami niya nakikitang ginagawang kabulastugan sa Marcos administration, mga kababayan. Second, yung sinabi niya na itong si Bongbong Marcos hindi marunong tumanaw ng ah, isang kaibigan, 'di ba? O kahit katrabaho, mga kababayan, natandaan niyo, pinakita natin dito sa isa sa mga videos natin na nung namatay yung parents, yung mama niya, naku, kahit isang message, mga kababayan, galing kay Bongbong Marcos, message of condolence lang, kahit one word lang, mga kababayan, na condolence. Hindi nag-message, mga kababayan. Paano natin masasabi na itong si Bongbong Marcos may malasakit ito sa ibang tao? Yung sa kaibigan niya, nga niya, wala eh. O, di ba? Pangalawang reason lang yun, mga kababayan. Again, yung una, yung mga nakikita niyong mga kabulastugan. At eto, nandito na siya dito kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi alam niya na totoong tao itong si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ay, ito, pagpatuloy natin. Other petitioners include Julio Mendoza, Benito Ching Jr., Redimberto Villanueva, Roselier de la Peña, Santos Catubay, and Dominic Solis. Respondents in the petition are Oh, House ito, Speaker ito mga kababayan, sino ang mga respondents? Ito. Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Oh, ito mga kababayan. Ito talaga number 1, si Martin Romualdez, mga kababayan. Kasi until now, naku, hindi nagpapa-interview, mga kababayan. Hindi humaharap sa media. Ito nga sinasabi natin, parang passive-aggressive. Oh. Gagawa ng kabulastugan, nahuhuli, hindi na umimik lang, wala lang. Bahala kayo dyan, parang ganyan. Bahala kayo dyan. Magkagulo na kayo, basta ako okay, busog ako dito. Oh, parang ganyan, mga kababayan. Ito pa, Chis Escudero, mga kababayan, paborito nyo to, di ba? Comment kayo dyan. Oh. Huling-huling pagsisinungaling dyan sa Bicameral Committee meeting report, wala raw blanco. Anyat, ito, ang daming nagsasabi. Ang daming nagsasabing kongresista, senador na meron. Kasi nga naman, number 1 itong pumirma. Oh, Senate President, number 1 representative yan sa Senado para doon sa Bicameral Committee meeting report. At ito, nako, challenge ni Bersamin si Ungab at ito. We are moving for the setting aside and the declaration of unconstitutionality of the entire 2025 budget because we believe that this is a fruit of the poisonous process. While I was studying yung sa constitutionality ng budget, doon ko na Tama. Ito yung explain natin sa mga previous videos natin, mga kababayan. Hindi pwede. Maganda yung umpisa mo sa gitna, labo-labo na. And then mga kasunod doon, expect mo maganda, solid yun. Kasi sa gitna, yung sa baba, nung inumpisahan mo, nung nagkanda ka ng mga meeting, mga hearings sa mga different agencies ng government para maset yung budget, okay yun. Pero dito sa gitna na, bago lumabas yung bill, nagkalabo-labo na, nagkasira-sira na, paano mo ma-expect na maganda yung susunod na part, di ba? Yung GAA or yung bill. Hindi, ito sinasabi ni nakita yung ito sinasabi ni Vic Rodriguez. blank items sa Bicameral report. Almost all of those whom I have consulted said that it's really highly irregular. The petitioners raised 4 arguments before the High Court. First, they said the 2025 budget violated Republic Act No. 11223 or the Universal Healthcare Act. Petitioners argue that not a single centavo was appropriated for the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ito mga kababayan. Isa ito, dati pa ito ni-raise natin, mga kababayan, kasi tinanggalan, hindi binigyan ng subsidy, mga kababayan. So, ibig sabihin yan, tayong mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth natin buwan-buwan, tayo yung magsushoulder ng
monthly contributions ng mga hindi active members, mga kababayan. Paano mangyayari 'yun? Kung magkakasakit itong mga inactive members, mga kababayan, doon kukunin sa pera natin yung pambayad sa kanilang mga pangangailangan sa hospital, mga kababayan, at sa lahat ng mga bills nila. Kasi nga PhilHealth yung magbabayad, di ba? Oo, 'yan yung mangyayari. So, ang basically in general, ang lalabas nito, mga kababayan, iniwan tayo ng gobyerno patungkol dito sa pangangailangan natin sa health. At yan, ito unconstitutional ito. Iniwan tayo, 'di ba? Hindi binigyan ng subsidy. Nasa law yan na kung anong makolekta ng mga tax galing sa cigarettes, sa alcohol, parte nun, mapupunta para sa PhilHealth, yet hindi ginawa. Unconstitutional na yan, mga kababayan. Buti at sinalin nila dyan dito. They claim this violates the constitutional right to health of all Filipinos. The petitioners also question the realignments, which supposedly increase the proposed appropriations for Congress and other line agencies. O magkano? Ako, tingnan natin ito, mga kababa. Magkano ang nagiging budget na ng Congress? From the proposed budget of 16.35 billion pesos for the House of Representatives, it grew to 33.67 billion pesos when it was passed into law. The Senate's Diba? From 16 billion, mga kababayan, naging 33. Nako, ang laki. Comment kayo dyan. Anong sa tingin nyo dito? Ang laki, mga kababayan. Anong lalabas niyan? At para saan kaya yung additional 16 billion, mga kababayan? O ang in-explanation dati ni Tingog Representative Asidri, mga kababayan, para daw sa renovation ng building. Sa tingin nyo, aabot kaya ng 33 billion? O sabihin natin, 16 billion. Aabot kaya yan kasi 16 billion. Naging times 2, mga kababayan. Hindi pala. O, more than times 2, mga kababayan. O, sabihin na natin times 2. O, sabihin na natin times 2 yung increase, mga kababayan. O, sa tingin nyo, kaya sabihin natin yung times 2 para sa renovation ng building nila dyan. Sa tingin nyo, aabot ng 16 billion yan, mga kababayan? O kung renovation lang, yung sa Senate nga, whole building, construction yun hindi renovation yun 21 billion. Correct me if I'm wrong. I think sa pagkatatanda ko, 21 billion yun. Umabot ng 21 billion na. And yet, ito, renovation lang. Again, yan yung explanation, Isidre. Most likely, mga kababayan, saan kaya mapupunta yan? Ako, ang dami pa namang kailangang bigyan ng mga kongresista na nag-cooperate dun sa plano nilang paninira kay Duterte, mga kababayan. O natatandaan nyo, ako, ang dami. Ang daming present dun sa mga iba't ibang hearing, mga kababayan. Ako, kailangan, at buong mga re-electionist ngayon, mga kababayan, ako, kailangan nila ng pera. Mga kababayan, para saan kaya yung additional 16 billion, mga kababayan? Allocation also increased to 13.93 billion pesos from 12.83 billion pesos. Sa Senate, 1 billion lang increase, mga kababayan. Ako, konti lang kasing nagko-cooperate dyan, mga kababayan. I think 2 tao lang nagko-cooperate dyan, or 3 nako. Based on the law, the petitioner said Congress may not increase the appropriations recommended by the president. The petitioners also said the budget violates the Constitution for not giving the education sector the highest allocation. Ito rin, for 1 week or 2 weeks, mga kababayan, ito, binanatan natin ito kasi, nako, ang explanation nila, mataas pa rin yung education kasi sinali yung mga eskwelahan na for defense, mga kababayan. Ganyan klase mag-isip sila, mga kababayan.
Lastly, it argued that the bicameral conference committee signing the report with blanks also violated the Constitution. In a copy of the BICAM report from the Legislative Archives, it can be seen that there are indeed blank items as claimed by UNGAB. In response, we welcome any petitions to question any law that Congress passes. At para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Nako, Cheese, talaga, oh. Ang ganda pa naman ng record mo sa mga karamihan sa atin. By the way, hindi ko sinuportahan yan si Cheese, no? Dati, of course, bumoto tayo dyan. Pero nung nagkaalaman na, may parang nakikita natin, ako, ito si Cheese, rating hugas kamay, eh. Lumalabas na tunay na ano nito ni Cheese, hindi na nakatanggap ng suporta galing sa atin yan. At lalo pa ngayon, pro Marcos pala ito. Hindi natin ibig sabihin na dapat antay tayo kay Marcos. Hindi, mga kababayan. Pinupuna natin kung ano mga kabulastugan yung mga ginagawa nila. Kung mabuti din, i-appreciate natin, mga kababayan. Ito nga, nasabi natin yun kasi kahit harap-harapan na tayong niloloko ng administration ngayon ni Marcos, ito si Cheese. Hindi umaimik. Kumakampi pa rin, mga kababayan, nakalahin niyo yan. Oh. As for Bersamin, he said it's too soon to comment since he has yet to be served the petition. Ba ito? Anong sabi nito sa isang video natin na pinakita? Sina-challenge mo kasi si UNGAB, eh. Yang earlier refuted claims the 2025 national budget was invalid due to the supposed blank items in the BICAM report. In a statement, House Ito, mga kababayan, nung sinasabi ko, nako. Ano kayang distrito ito? Ano kayang distrito itong si Paulo Ortega, mga kababayan? Nakitayin niyo. Ito ha. Yung ibang kasamahan niya, umami na mayroong blanco. Kahit si Stella Kimbo, mga kababayan, umami na mayroong blanco. Anyat ito, Anong sabi niya dito? Is a calculated political gambit that exposes their intent to obstruct progress and destabilize the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Naku, ano kayang pinakain nito? Comment kayo dyan, mga kababayan. O sino bang, anong distrito? Comment kayo dyan kung anong distrito ito. Tignan nyo, ha? Yan mo, ang dami ng... And yet, every time na may mag-hearing versus against Sara Duterte, naku. At naniniwala pa ito doon sa mga convicted na mga kriminal na nila Gubang at ni yung isa patungkol dyan sa drug smuggling na sinasabi si Paulo Duterte daw. Pinaniwalaan talaga niya. At ito ngayon, naku. Ito, pakinggan natin. Deputy Majority Leader Paulo Ortega called the petition a calculated political gambit that exposes their intent to destabilize the administration of President Ferdinand Marcos Jr. He said the petition seeks to undo the decision of Congress to cut 1.3 billion pesos from the office of the Vice President. Naku, mga kababayan. Akalaan mo. Yun na nga. Kasalanan pa rin ni Sara Duterte kung bakit nagkaroon ng issue ng ang bicameral committee. Bakit kasali ba Sara Duterte doon sa bicameral committee meeting report? Mga congressman at senador ang pumirma doon. Sila yung present doon. Sila yung nag-meeting. Sila yung gumawa ng report. Sila din yung naglagay ng blank doon at sila yung pumirma. Kasalanan ni Sara Duterte. Diba? Ganyan klaseng pag-iisip niya si Paulo Ortega, mga kababayan. Tingnan nyo. Kasi daw, tinanggalan ng 1.8, magkano yan? Billion sa budget ng Office of the Vice President at gusto ng mga allies ni Duterte na ibalik yun, kaya binibigyan ng issue. Kung walang blanco yun, walang magiging issue yun.
'Di ba ganyang klase mag-isip si ano, comment kayo diyan mga kababayan. Nagiging kasalanan pa ni Sara Duterte kung bakit nagkaroon ng issue diyan sa bicameral committee meeting. Akalain niyo 'yan. Hoy, again, comment kayo kung anong distrito ito mga kababayan para kung sino mga ano, ah, kung anong mga distrito ito, kung sinong mga taga nandiyan. Naku, tingnan niyo itong representante ninyo kung gaano kagaling mag-isip mga kababayan. Ha? Ganyang klase na ginagawang ano pa si Sara Duterte dito. Ungab refuted this claim, saying he has no political motive. And when Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo stood firm that there is no need to ratify the corrected BICAM report. Di. Let the Supreme Court decide na madam. Bahala na yung Supreme Court madam kasi nag-file na ng complaint doon. Nako. Again mga kababayan, tignan nyo yan. Oh. Akalain nyo. Again, ang daming issues ha. Ang daming issues sa 2025 budget na yan. And yet, yung isang kongresista ni si Paulo Ortega, Sara Duterte pa rin yung ano niya. Naku. Kinakabahan ako dito ni Paulo Ortega. Hindi, nako mga kababayan, comment kayo dyan. Hindi ko alam kung anong tinatago nito. Bakit galit na galit or natatakot dito sa mga Duterte na makabalik dyan sa posisyon. Naku, magdasal ka lang na hindi tumakbo si Sara Duterte sa 2028. Naku, mga kababayan. Sige, comment kayo dito mga kababayan tungkol dito sa video natin. Comment kayo sa mga issues na ito. And then, paki-like and share ng video natin para makita at malaman din ng ibang kababayan natin. Okay? So, dito na lang po muna tayo. And then, yung request ko po sa inyo, kung pwede, paki-like and share ng video natin. And then, subscribe na rin po sa channel. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang araw.